Isa-isa rin inilatag ng mga senatorial candidates ng Marcos administration ang kanilang mga plataforma sa Iloilo. Si Daniel Manalastas sa detalye. Nagsimula sa Luzon at ngayon sa Visayas naman o sa Iloilo ang niligawan ng Senate slate ng administrasyon. Kumpleto muli ang 12 na nasa lineup ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa campaign rally. Ang ilang re-electionists ibinida ang mga batas na kanilang naipasa, pati na rin ang mga pinaplano kung papalarin muling manalo. Ako daw ay budots lang sa Senado, budots lang. Totoo po yan. Ang inyong lingkod ay nagbudots. Nagbudots, nag-file ng 2,000 na panukalang batas at nakapagpasa ng 343 batas na ngayon na napapakinabangan natin. Pinaglalaban ko din ang universal, pantay-pantay nga minimum wage. Dapat pare-pareho, Manila, Iloilo, Ilocos. Ako po ay nakapagsumiti ng panukalang batas na may gate na 900 na batas. At nakapasa na po ako na may gate na 100 na batas. Ang ilan namang re-electionists inilatag ang tugon sa problema sa West Philippine Sea at solusyon sa mataas na presyo ng kuryente. Pati ilang programa para sa edukasyon at kalusugan isinusulong din. Para bumaba yung kuryente, alisin natin yung 12% bat. Sumasakit ang lalamunan ko dyan sa bat. Hawak-hawak ko po isang sulat. Ibibigay ko kay Presidente Marcos mamaya kung saan hinihiling natin magkaroon ng isang West Philippine Sea Command na magbabantay sa ating karagatan. Mga nanay, tatay, sing pareho sa mga nanay, isa lang ang atong pangarap sa atong mga bata, ang maayo na kinabuhi, tama? Pagpapalakas naman sa maliliit na negosyo, paglaban sa iligal na droga, at pangakong babantayan ang kaba ng bayan. Yan naman ang dalang pangako ng ilang nais makabalik Senado. Hindi magiging bantay sa lakay sa pambansang budget. Ang aking track record ang siya magpapatunay na ako ay laging lumalaban, lalo na sa pagbabantay at paggamit ng maayos sa ating pambansang budget. God willing, ako'y makabalik. Ako'y makabalik sa Senado. Sisiguraduhin ko na magkaroon ng funding, budget, itong dinatawag nating sustainable livelihood program para sa mga Pilipino nang sa gayon mapalakas natin ang small medium enterprises. Pag-iisahin ko ang Dangerous Drugs Board at saka ang Philippine Drug Enforcement Agency. Gagawin nating Presidential Drug Enforcement Authority na kung saan haharapin diretso ang problema sa prosecution, problema sa enforcement, at problema sa prevention at rehabilitation, hindi sabog. Ang ilang baguhang sasalang sa Senado gustong alalayan ang solo parents, habang ang ilan ibinida ang kanilang kakayahan na mamuno. Malapit na susustentuhan ng ex ninyo ang mga anak ninyo dahil nagpanukala po tayo ng batas sa Kongreso na pag hindi nagsustento si ex ninyo, kulong ang aabutin niya. Ako po ay isang ina, isang millennial na leader. Sapat na po ang higit sa 15 years ko pong pagtatrabaho or pagninegosyo sa pribadong sektor. Sa sektor ng pabahay, maging ang aking 2 termino bilang kongresista. Sapat na po ang aking karanasan para ngayon po ipagpatuloy natin ang pagtutok sa pagbigay ng trabaho. Track record at tagumpay sa lokal na pamahalaan naman ang bentahe ng ilang nagbabalak makatungtong sa Senado sa unang pagkakataon. 2,000 pamilya, 2,000 ang naiahon sa kahirapan. Hindi na ho sila quote-unquote squatter ngayon, landowners na. Sa tingin ko po, kailangan po natin ng better services. Unang-una para sa better healthcare, makapagbigay po tayo ng libreng gamot sa mga senior citizen. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.